Gising sa umaga'y tinig mo ang paboritong himig. Di naman siguro to isang panaginip. Pinagdarasal para May mga bagay sa buhay natin na hindi agad natin napapansin. Minsan, sobrang focus lang tayo sa gusto nating marating kaya nakakalimutan nating tignan kung gaano na pala tayo ka-blessed. At isa yon sa mga realization ko. Ang mapaligiran ng mga taong nagbibigay ng positive energy who pushes you to grow and learn new skills para mas maging mabuting version of yourself. At sabay-sabay kayong mananay. Isa yon sa pinakamalaking blessings na hindi mabibili ng kahit anong halaga. Mas na-realize ko rin na appreciation is one of the greatest gifts a person can receive. Yung mararamdaman mong nakikita ang effort mo, pinapahalagahan ka, at may mga taong naniniwala sa'yo kahit tahimik ka lang na lumalaban. Ito rin ang gusto ko sa industriyang ito. Totoo ang work and life balance. Kita mo naman. And also, experience din namin. Dahil bawat pagod, bawat rejection, bawat puyat and sacrifices ay may tamang panahon para magpahinga and i-celebrate ang bunga ng lahat ng pinaghirapan. Bakbak sa Bulacan, pahinga sa Baguio, at para sa akin, iyon ang isa sa pinakamagandang reward. Saan tayo? Samahan niyo kami, guys! Alright, guys. We're here na at Diplomat Hotel. Pero, sarado siya. Guys, may good news tayo. Okay? So, pwede pa tayong makapasok. Pero, meron lang tayong entrance na 50 pesos. So, ganito kami karami. Kaya tayo pinagbigyan. Hi vlog! Hi, vlog! Welcome to my guys! Alam mo ba ang story behind the famous Diplomat Hotel sa Baguio? Sinasabi na isa ito sa pinaka-haunted na places sa Pilipinas. Pero bago pa ito naging hotel, isa muna itong seminaryo. Noong World War II, sinasabing pinasok ito ng mga sundalong Hapones kung saan maraming pare, madre at mga sibilyan ang nasawi. Simula noon, marami nang nagbabahagi ng kanilang mga creepy experiences. May mga nakarating daw ng footsteps kahit walang tao. May umiiyak na babae sa gitna ng gabi at may mga nakakakita ng mga shadow figures na bigla nilang nawawala. Pero ang pinaka-famous na storya is yung headless nun. Ayon sa ilang witnesses, nagpapakita raw ito sa loob ng building, lalo na kapag madaling araw. May iba rin na nagsasabing may batang tumatawa kahit wala namang ibang tao sa paligid. Hanggang ngayon, wala pa ring scientific proof na nagpapatunay na totoo ang mga paranormal stories na ito. Pero para sa mga taong nakakaranas mismo ng mga kakaibang pangyayari, enough na yon para hindi na sila bumalik pa. Ikaw, kung ikaw ang nandito sa Diplomat Hotel nang mag-isa sa hating gabi, papasok ka ba o tatakbo ka na lang? We're here na, guys. Diplomat. Wala sa 500? Hi, guys. Finding. Walang titingin sa kanan, walang titingin sa kaliwa. Oh, shit. Medyo malamig banda dito. Parang guys, so we're here at Burnham Park. So, nandito kami ngayon sa go-kart. Nag-rent tayo for 30 minutes and it's 75 pesos.
So, hinihintay lang natin yung iba nating kasama na naghihintay din nung kanilang go-kart. Burnham Park! Oh! Ten out of 10! Sarap niya! Dati, maarte talaga ako. Di ako kumakain ng strawberry. Pero ngayon, tinay ko yung rice. Kala mo talaga sobrang laki ng rice, no? And sobrang sarap niya. Nagko-complement yung sugar and at the same time, yung strawberry sa asin. So, it's 10 out of 10 for me. Tapos, guys, we're gonna taste grilled balot. For me, it's 10 out of 10 din. Kasi ang sarap niya, ang tamis niya. Ay, ang tamis, ang ano niya, ang asim niya, tapos ang anghang. So, favorite ko yung maanghang, kaya 10 out of 10 talaga. Guys, next na iti-taste natin is itong strawberry. Okay siya, pero matabang. Pero meron siyang mga particles ng strawberry. Particles? Meron siyang mga strawberry na buo pa. Hi guys, so fish cake tayo. I'm gonna taste this. Mainit-init pa. Sarap talaga ng fish cake. Hey guys, so mag-check out na po kami dito sa transient namin. Goodbye, Cloud 7. I think favorite part ko dito sa Cloud 7 is ito siya. Imagine niyo inside the house, meron silang parang rock sculpture dito. Rock sculpture dito. So, ayan siya. Tapos yung pwede siyang akitan actually, pero dito sa baba. So, nasa second floor kami. So, meron pa siyang first floor dun sa baba. So, pwedeng umakyat dyan. Sorry, or shy na dito tayo sa Idirat. Ano to? Sa Kingdom. Rain or shine, matutuloy ang outing. Naliligo na po kami! Ay, sorry, sobrang okay. Let's go! Grabe, ang lamig! Oy, sama mo yan. Guys! Pumasok po tayo sa kuweba. Kumani ka. And guys, saan tayo? Sorry po, sorry. Sorry po. Dapat kasi sa diplomat hotel kasi yung takot ko nadala dito. Gago!
daming Sobrang basa na po kami. Basang-basa sa ulan. Wala kang boses, Diyos ko. Hi guys! So, umorder lang kami ng strawberry jam. Ano siya? 4 pieces, 100 pesos. Tapos, itong, ano bang tawag dito sa mga ganito ate? Assorted estem daw po. So, ito, 7 pieces for 100 pesos siya. So, bumili din tayo niyan. And at the same time, bibili din tayo ng isang ube jam. Kasi sobrang sarap ng ube jam natin nila dito. Tinatawagan mo natin, meron ako dito ha. Vlogger po. Kaya ate, ay yung ube ko ate, saan? Ayan na. Okay. Thank you. Thank you po. Bablog daw kayo niyan, ma'am. Vlogger yan, vlogger. Lokal. And strawberry, bili kayo dito kay kuya. Strawberry ice cream. Ito sa guys ng strawberry ice cream. Ang sarap. 10 siya for me, tapos avocado naman. Ang sarap. Hindi tinipid sa lasa. Tapos pag mix, ang sarap. Gogi, ang sarap. Last day in Baguio! Salamat XGAE sa hindi malilimutang experience na to. Sa bawat kwentuhan, tawanan, bonding, memories, at moments na dadalhin namin kahit tapos na ang trip na to. Hindi lang kaming umuwing may pictures sa gallery, kundi may panibagong inspiration na mas matibay na samahan at mas malaking dahilan para lumaban ulit pagbalik namin. Until our next adventure, bakbak ulit pero ngayon mas inspired na. And I declare, sasama kami sa Puerto Galera.